Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Alright? So mga ka-Scornians, no? Update tayo today. Naku po, no? Grabing iniwang problema nitong si Mayora. Maynila, mapuputulan na ng kuryente, internet, etc. and etc. So talagang malaki po, no? Ang abala ang iniwan nitong si Mayora na kung saan ngayong araw na ito, di ba? Nakatanggap po ng notice ang city ng Maynila. Di ba? Partikular nga sa internet, sa kuryente, at kung ano-ano pa. At napakalaking halaga, no, mga ka-Scornians, ang naiwang utang na hindi binayaran ni Mayora. 113 million 596,710.54. Di ba? Hindi po mga no? Itong si Mayora, hindi po mga barya-barya po ang iniwang problema, kundi talagang grabe, no? Talagang mapipilayan po. Talagang nalumpo itong si Yorme sa kanyang pag-upo, di ba? Talagang siyempre kailangan pong bayaran to dahil utilities, mga basic needs po ito. Hindi mag-ooperate ang City Hall kapag walang kuryente, di ba? Walang internet. Kasama na rin yan yung mga bayarin sa mga security guard, sa office supplies, sa gamot. Napakarami pa pong problemang iniwan nitong si Mayora. Kaya sabi sa FB page ni Mayora, meeting with telcos, public utilities and internet service providers on the disconnection notice issued. Tingnan nyo issued against, no? Issues again, ba't nawala? City Hall, no? Against Manila City Hall and all of public buildings, schools, hospitals, health centers over unpaid dues amounting 113 million. Kaya itong si Yorme, pinatawag niya po, no, lahat ng mga opisina nito, yung mga in charge dito, yung mga taong siyempre siguro yung mga managerial position dyan sa kagaya sa internet, diba, sa hospital, yung mga siguro supply ng mga gamot, kailangan pong pakiusapan ni Yorme dahil napakalaki po, no? Kasi dati hindi naman ganyan, di ba? Wala pong naging problemang utang si Yorme sa mga utilities. Meron siyang utang na alam naman natin lahat na may pinuntahan naman yung 17 billion, no? Na kung saan din na yung pinoproblema ng Maynila. 'Di ba? Yung 17 million po, hindi na problema itong si Mayora, no? Ginamit lang sa kampanya, kunwari malaking iniwan utang ni Yorme na para bang hindi na babayaran. Hindi po, no? Ang bayad diyan ay yung sa Mandanas ruling na galing din po sa gobyerno. Pero ito kasi galing ito sa mismong bayarin ng City Hall na dapat ang nagbabayad nito yung income ng Maynila. Pero alam naman po natin, yung kakatapos lang na inaugural speech ni Yorme, no? 10.5 billion ang nakatenggang utang. Kasama na po ito doon sa sinabi ni Yorme. No? Napakalaki, 113 million. Kaya talagang namumblema po, no, si Boss Y sa talagang dinatnan niya dito kay Mayora, no? Na kung saan ay dapat sana pataas na yung Maynila. Ang nangyari po, back to zero ang Maynila. Hindi lang zero. Kumbaga negative zero pa, no? Negative pa. Kung masama yung pag-turnover ni ERAP nung panahon ni Yorme, di hamak po, no? Na mas masama na to. Ito na yata ang pinaka-worst, no, naging mayor ng Maynila. Sinabi naman po yun ni Yorme, no, sa kanyang inaugural speech. Binanggit niya sila ERAP, Chedsa, Lim, sila Lacson, Mel Lopez, yung mga naunang mga mayors ng Maynila, na kung saan wala naman pong ganitong record, no. Nakakahiya po ito, no. Kapitolyo ng Pilipinas, mapuputulan ng kuryente, ng internet, mawawalan yung mga suppliers po, at buti na lang talaga madiskarte itong si Boss Y. At kaya kailangan siyempre pakiusapan ng mabuti kung anong gagawin yan. It's either na unti-untiin muna ni Yorme yan, makikiusap po, sigurado ganun po ang gagawin niya, no?
hihingi siya ng mga palugit, abahan ng extension yung panahon para hindi lang maputulan, para siyempre mag-operate naman po. Kasi pag hindi nag-operate ang Maynila, di lalo na po, no, lalo nang walang mangyayari. So narito, panoorin lang po natin yung meeting ni Yorme, no, sa mga heads po ng mga naniningil, no, ng mga telcos at mga suppliers o mga utilities, no. Ito na po, wait lang. So mga Kiskonyans, na panoorin natin yung meeting niya kanina, na kung saan pinatawag nga niya yung naniningil, no, ng utang sa Maynila. Ito, panoorin natin saglit. Yan, short notice, no? Matagal na pala kami hindi nagbabayad. Yan po, no? Financial management ang kanya sinasabi na failed, no? Issues that they want to protect themselves. But here I am before you, telling you the real story. Pagkatapos dumating yung disconnection notice, yung dumating na rin yung sige nila, dumating to 300. So lahat ng naipubling sige dapat pinabayaran kayo sa panahon. Itinago yan, kung maaaring ipinagkahilayan, ngayon bumubulag ka sa akin at masasakripisyo. Imagine ninyo puputulan natin St. Andres Bonifacio Hospital. Hindi, I mean, alam ko naman hindi nyo agad-agad puputulan. But still, I just want to be fair enough to every company that you need to get paid. You need to get paid. And this is a service rendered, product use, services used by the city government. Now, moving forward, bago ko i-discuss yung iba pang problema ng taong bayan sa kalsada habang kayo ay nag-construction. Unahin ko lang. Meralco, Globe, Smart, The Birds, Maynila. Pwede ba bigyan nyo ako ng rating ko muna?
Nakikusap na po mga Esconian. So. Yan mo na kami tutulan ng kuryente, maintenance, internet, so on and so forth. Tingnan mo lang kung tingnan nyo ako mga 2 months. Oh, di ba? Makakapag-update. Hindi ko kaya bayaran bigla. Pero kung makakapag-update ako within 2 months, matitis nyo pa ba? 2 months. Update kayo. Ayusin ko lang yung stuff pa. Kanina nakakita na ako. Malaki magiging savings ko kasi yung sinabi kong 1,500 JO, maliit pala yun. 5,931 total to the budget. So, pag yun, hindi ko na rin yung 30, yung iba doon, may savings ako. So yun po no, mga ka-Esconians, tuloy natin ito mamaya, magla-live kasi tayo. Ang sinasabi dito ni Yorme, nakikiusap po siya ng mabuti, no? Kasi pagka pinutulan mo nga naman ng kuryente yung ospital, paano yung mga pasyente, kawawa, di ba? Yung eskwelahan, pag pinutulan mo ng kuryente, kawawa po. Di ba? Kumbaga po nakakahiya talaga, no? Yung nangyari ngayon sa Maynila dahil dun sa ginawa ni Mayora, no? Talaga na pong kahihiyan to. Pero nakita nyo naman parang nakikiusap ng maayos, parang nagmamakawa na nga itong si Yorme, di ba? Parang sa bahay lang yun eh. Darating yung Meralco mo, yung tubig mo, yung internet mo, wala kang pambayad, di ba? Makikiusap ka, di ba? Kaya sabi nga ni Yorme, buti nga lang po, no? Magaling si Yorme, humingi lang siya ng 2 months kasi inaamin niya, maganda kay Yorme, no? Hindi siya nagyayabang. Inaamin niya na within 2 months bigyan niya ako, mababayaran lahat para tuloy po ang serbisyo, di ba? Yun naman po talaga dapat ang magagawa ni Yorme. Wala na pong iba kasi nandyan na siya, no? Pero talagang napakalaki po, no? Ang problema, sakit ulo na iniwan nitong si Mayora sa Maynila. Ang apektado dito lahat po ng batang Manileño, no? Yung ospital, eskwelahan, mismong City Hall, nakakaya po talaga. Kapitolyo ng Pilipinas madidisconnect, mapuputulan ng kuryente. Alright guys, so nandito naman po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Araw-araw na po ito, mag-update tayo. Mamaya live po tayo, no? Abangan nyo ako sa ating mga live. Okay po, thank you very much po. Ingat po kayo lahat. Pagpalain tayo ng pong may kapal. Manila, God first.